beloved Boss Mike Cervera. Na panggigipit ni Harry Roque ang pagpapaaresto sa kanya ng korte sa kasong qualified human trafficking. Naku, Pero ang wanted. mismong Wanted! Harry Roque! Ayan na. Ito ho yung mga magkakatropa, mga kababayan eh. Oh, paano kung si Roque naman ang tumawag sa akin? Okay lang ba sa inyo? At mangangako siya. Ha? Oh, mangangako siya na sabihin na, babaliktad na ako, Boss Mike. Pakisabi naman. Tapos sabihin mo, ikakanta ko na silang lahat. O, paano? Papayag kaya kayo noon na kondisyon? Ha? Papayag kayo? Oh no, Boss Mike. Not a chance talaga. Nako. Ha? Strong. No! Ayan na. Huwag kang babalik, Maharlika! Ayan. Oy, hit. Nanonood ho ngayon. Kung ako sa inyo, sige, sabihin nyo na lahat yung mga gusto nyo sabihin sa kanya habang nanonood pa siya. Oo. O gusto nyo, kausapin ko, paakyatin ko rito. Ano, paakyatin ko? O, sagot! Sabihin ko, umakyat dito, mag-explain ka. Okay lang sa inyo? Oh, no way daw, no way. Ayaw nila. Sorry. Sorry ha, Maharlika, ayaw nila. Oo, bawal ka rito sa channel ko. Ito na lang. Oh, ito na lang si Roque, ha? Oh, pasok Roque. Ano naman problema sa'yo? Wanted Harry Roque ka na ngayon. tinawag na panggigipit ni Harry Roque ang pagpapaaresto sa kanya ng korte sa kasong qualified human trafficking. Ala ka! Pero ang mismong kaalyado niya na si Salvador Panelo hindi naniniwala at pinayuhan siyang umuwi sa bansa para harapin ang kaso. Nasa front. Ayan, mga kababayan, kita nyo, pinaaresto na nga yan. Oh, paano nga ito kung ito ang tumawag sa akin at sabihin, Boss Mike, itulay mo ako. Sige na please. Kung nagawa mo kay Pebbles, mas malala yun sa akin ah. Di ba? Oh, sa akin gawin mo rin, please. Paano yun, mga kababayan? Grabe, galit na galit sila. Tama, papasukin mo. Boss Mike at murahin namin. Grabe. Okay lang ba? Sa chat ko, wait lang ha. Sa chat ko. Akyat ka raw, pero okay lang ba sa'yo murahin kanila? Yan, nasasabihin ko ha. Wait lang. Sabi nyo eh. Masunurin ako, mga kababayan eh. Ito na. Akyat ka raw. Sige. Yan. Yan. Okay, sige. Andali lang. Hindi pa sumasagot. Tuloy natin to. Abangan nyo, baka umakyat si Maharlika, ha? Bigyan na natin ng hagdan, mga kababayan. Bigyan na natin ng hagdan para para sigurado na. Ayan. Ayan na. Maharlika, ayan na, hagdan na. Basta umakyat ka na lang. Ayan na. Abangan nyo ang pag-akyat ni Maharlika. Di mas okay na ho na mga kababayan ha? Mas okay na ho na kayo na ho ang bahala. Basta ako magsasalita lang ha. Humingi ako sa inyo ng paumanhin ha. Nagpaalam ako sa inyo ha. Ayan, isa pa. Ipin mo nga yan. Ito. Maharlika, umakyat ka rito. Tanggapin mo muna yung mura nila. Ha? Tanggapin mo muna yung mura nila bago ka uli, bumalik. Papasukin mo, Boss Mike. Ha? Para masabon. Tinatakot nyo eh. Tinatakot nyo eh. Paano aakyat yan? Ewan ko sa inyo. Huwag nyo takutin. Utuin nyo muna. Eto na. Line ng balitang yan si Maricel Halili.
Kahit ipinaaresto na ng korte sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng illegal na pogo, hindi raw patitinag si dating presidential spokesperson Harry Roque. Biktima lang daw siya ng political persecution dahil kaalyado siya ng mga Duterte. So, naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon. Diyos ko po, yung buhok mo ha, mahina na. Palakasin mo muna yung kapit ng buhok mo, Roque. Mahina na. Hoy, hitad, magparamdam ka. Paramdam ka dyan, hitad! Sa asylum dito po sa bansang Netherlands. Gagawin daw ni Roque ang lahat para mabasura ang kaso laban sa kanya, lalo't wala raw ebidensya na nakipagsabuatan siya sa pogo. Ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado ko. Huwelta naman ng Malacanang. Yan. Ulit-ulit na lang ang political persecution na sinasabi ni Roque, pero wala siyang paliwanag sa mga akusasyon laban Andali, tinatakot nyo kasi si Maharlik eh. sa kanya. Kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? Yan, mga kababayan. Hindi nyo ba napapansin itong mga tao na to, no? Tingnan nyo si Vic Rodriguez, ano? Yari, ano? Yan ang sinasabi ko. Ito pa, parang gago rin tong isa na to. Panoorin nyo. Problema ng Pilipinas. Kininam. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Anong hindi Duterte? Kayo ang problema. Di ba? Andali lang, tinatakot mo kasi. Ate Rosie, hinahanap mo kanina, tinatakot mo. Kanina ayaw mo. Ngayon gusto mo na. Wait lang. Baka nagme-makeup pa yun. Akit ka ba? Umakyat ka na nga. Kung arte-arte mo pa, babalik ka na rin naman eh. At least dito sa channel ko nila unang malaman. Di ba? Tingnan nyo. Hindi daw, ito, pakinggan ninyo. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Tanga, ikaw. Ikaw ang problema ng Pilipinas, Buday. Kung hindi mo lang alam. Basa. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Kayo ang problema. Sige, basahin mo yung kodiko mo. Yung gumawa niyan, tatanga-tanga rin. Alam mo, Sarah, no? Sana kapag ka nanulumpati ka, huwag ka na magbasa. Unang-una sa lahat, Tagalog naman lang yan. Tagalogin mo na lang, di ba? Kasi pag pinag-iisipan ka, ng ganyan, hindi galing sa puso mo yan. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung Saan? tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Baliktad. Sino ang makikinabang kung tuluyan napabagsak nyo? Si Pangulong Bongbong, yun ang tanong. Ang mga to, alam nyo yung style na ganyan? Luma na yan. Kininam. Wala na yan, Buda, yung ganyang style na kunyari ikaw ang biktima. Pero yung totoo, kayo ng tatay mo ang mambibiktima. Ang tanong daw, sino ang makikinabang kapag wala na ang Duterte? Bubo! Ang tanong, sino ang makikinabang kapag napabagsak nyo si Pangulong Bongbong? Tama, mali. Kita nyo kung paano mambaliktad dito? Diba? Tatanong, bubo! Yung mga mahihina lang ang ulo, mga maniniwala sa'yo. Kahit anong paikot-ikot mo dyan sa binabasa mo, hindi mo mailulusot sa amin yan. Tama? Yan. Basa. Hindi ang mga Pilipino. Anong hindi mga Pilipino? Paano mo nasabi? Bakit? Hindi ba pinapakinabangan ngayon ng mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos na nagkedami-dami? Ang dami-daming proyekto pinakikinabangan ngayon ng mga tao, di ba? Ning Plabier, thank you naman. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen. Anong hindi makikinabang
ang mga biktima ng tatay mo. Pag nawala kayo, ingot na daming pinatay ng tatay mo. mga walang trabaho, Oh, mga walang trabaho. Paanong hindi mawawalan ng trabaho kung magnakaw ka sa pondo ng gobyerno? Eh di sana marami pang trabaho ang naidulot ng bilyon-bilyon na ninakaw mo. Di ba? Alam nyo, kada bilyon mga kababayan, napakaraming trabaho niyan. Maniwala kayo. Sa totoo lang. Di ba? Eh dun nga lang ho sa 1 milyon, makapagpatayo kayo ng isang negosyo, mababa 5 tao, nabigyan nyo ng trabaho. Nakatulong hindi. Di ba? Di ba? Sa 1 milyon lang ho yun ha. Oh, kung 5 empleyado, meron. Eh kung 2 milyon, 10 na yun. Di ba? Eh kung bilyon-bilyon, di hindi na mabilang na trabaho yun. Bubo kasi ito eh. Oh. Tuloy. mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. Kita mo, ninakaw mo nga eh. Ninakaw mo kasi kaya nagutom yung mga tao, kayong dalawa ng tatay mo. Pinagnanakaw nyo, grabe, ang pera ng tao. Kaya yan, naghihirap kami. Diba? Kaya kami naghihirap eh. Dahil sa iyo yan, dahil sa inyo ng tatay mo. What we are witnessing is a systematic demolition job. Demolition job. Oo, demolition job yung ginawa nyo kay Pangulo, pinagtulong-tulungan nyo. Mga trolls ng China, mga vlogger ninyong mga tatanga-tanga. Si Roque tsaka si Maharlika na nakikinig ngayon. O aminin mo yan, Maharlika. Baka mapatawad ka nila. Diba? Puro fake news nagpalabas ng mga faking video. Matapos, pagkalat na adik daw ang Pangulo. Kita nyo ano tawag doon? Demolition job yun. Oh, demolition job yun. Yun ang ginawa nyo kay Pangulo. Tapos ngayon sa inyo na kasi hindi umobra. O ang tanong, eto, sa mga DDS na tatanga-tanga na naniwala na weak leader daw si Pangulo. Kung weak leader yun, bakit ang nakakulong? Si Duterte, si Kibuloy, at si Roque nandun. Tumakas, pugante yun. Alam ko ba weak leader yun? Di ba yan tatlong yan ang nauna sa SMNI na nag-uusap silang tatlo, binabanatan si Pangulong Bongbong? Anong sabi nung mataba? Si Roque yun. Sabi niya, magagaya ka, ika, sa tatay mo na palalayasin at ikaw ay itatapon sa Hawaii. Oh. Ganon din ang sinabi ni matandang Duterte. Palalayasin daw si Pangulong Bongbong kasama ang pamilya. Kasama na rin si gwapong-gwapong Sandro. Paano ng mga kababaihan na naghahangad? Oh, di wala na. Kita nyo naman si Sandro, kamukhang-kamukha ng lolo niya. Yun eh, mga kababayan. Di ba? Ngayon, nagpapabiktima sila. Against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful and Dapat ganun unahin ang bansa bago ang iba, pero ikaw inuna mo sarili mo. To si Sarah, napaka-ipokrito. Sarah, mukhang wala ka pang retoke ngayon dyan o bumabalik na yung dati mong muka. Diba? Siraulo. Unahin daw yung tao. Inuna mo ba? Bakit nauna kang nagnakaw? Diba? Nauna ka pang nagnakaw kaysa sa mga congressman, kaysa sa mga senador, Sara. Sa totoo lang naman, di ba? Nauna pang nagnakaw ito kaysa sa mga senador at mga kongresista. Oh, di ba? Oh, ano yon? Ano na? Wala na.
Ito, pinagsasabi mo. Oh. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Oh. Ano? Ano? Atakihin ka na. Yan ba yung sinasabi mo? Yan ba yung sinasabi mo? Na ano? Demolition job na sinasabi mo? Oh. Ano na? Buday, kita mo, nasiraan ka ng ulo rito. Ginigit-git nyo. Ginigit-git nyo, ano, sasakyan? Diba? Ano yan, sasakyan, nagigit-gitan? Oh, yan ho, mga kababayan eh. Ito naman ho ang kaibahan ng ano, kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Ayun ang sabi ni Pangulo. Disagree, but don't let your hate overcome your humanity. Sayang ang pagka-Pilipino ninyo. You know, just do something for the country. It's okay, you can hate me, you can disagree with me, that's fine. Pero tumulong tayo. Tumulong tayo din sa tao. Tumulong daw tayo sa tao. Ang tanong ko sa inyo, ang tanong! Ano na naitulong ni Sara, Aber? Bukod sa mineral water. Sige nga! Ano na naitulong ni Sara? Meron ba? Oh. Our beloved Boss Mike Cervera.